nag-proud ako sa kanya kasi napunta ako sa grupo niya. Kasi, alam mo yun, parang kami yun nila, sino ba yung ayun, sobrang, nalaman ko parang hindi ka talaga sumasayaw, pero parang saan mo kinuha yung mga, yung mga style mo para magkaroon tayong steps, kayong dalawa ni Lotte, ganda na tandem niyo. Ayun, tapos yun, ever since na-start tayo, consistent kayo, yung pagkabait mo sa amin, you're so, isa ka sa mga, sabi nila na, guy, next door? Next door. Ha? Ha? Ay! Kasi lumami kung nag-o-object. Napaka-gentleman hirap. Sinabi sa'yo sa mga push na sa SFC. Kasi siya yung kit-kit niya, tsaka napakabait niya, wala lang. Napakaswerte ng magiging, Gigi. Baby niya? Yun lang, well, I'm sure maraming malulungkot sa sa pag-alis mo, sa pag-uwi mo. Ayun. Kahit na hindi tayo nagkaroon ng chance na maging close talaga. Ay, so kayo nagpapasalamat pala ako kasi ang nice, nung naalala ko yung mga times na, alam mo, naalala mo yung simba tayo sa St. Mary's, yung tayong tatlo nila, Jenny, Karen. Hindi ko pa alam yung nangyari. Sobrang gentleman ka, dinalagaan mo kami noon. Wala lang, sobrang hindi ko makakalimutan yun. Ayun, yun lang. Tsaka maraming mga makakamiss sa'yo, lalo na ako. Sobrang, kahit hindi tayo nag-chance maging close talaga, pero I'm gonna miss you. Tsaka kasi mababawasan na yung PG. Kung ano man yung nangyari ngayon, I'm sure God has a purpose behind it. And, ayun, start a life anew pagdating mo sa Pilipinas. And nandito lang naman kami. Ang maganda, yung naiwanan mo dito sa Dubai, na sobrang mahal ka, ang mapabaw lang namin sa'yo yung kahit nasa Pinas ka, lagi ka mas kasali sa mga prayers namin. Hindi mawawala. And alam ko naman na maganda yung intentions ng puso mo na pagdating mo sa Pilipinas, sabi mo nga, di ba, magiging engineer ka na pagbalik mo sa Dubai. Iba na. Ayun, and you'll be, ay, ano ba? Iba niya. Ay, Malipat naman ako. And we look forward to that. Ayun, sobrang pinapos na. Thank you for... Ayaw niya ka. Nagsayo sa house of ni Ate Let. Naiiyak ako. Ay, shoot. Paso mo ka rin. Boom. Teka lang. Sir, napapainom ng tubig. Prayer na. Napapainom ng tubig si Arno. Hindi ako iiyak lang. Sila, sa iyo? Very talented na person, mapes. Lahat ata, tinarin na niya, singing, dancing, acting, modeling, ganyan. Sabi na ni Nina Ligaya, everything has a purpose. So, kaya wish you good luck na lang pagdating sa Pinas. So, there are no goodbyes. See you soon. At saka, ayaw, pag nakita tayo sa Pinas, huwag mo kami kakalimutan dito. Ayun, thank you sa lahat. Yun na, thank you talaga. Yun na. Ito ha. Pwede dito ka para mag-video. Sampo na tayo kay Din naman. Dito lang kasi dito. Friend. Close friend. Dito, kahit tabi lang sa baba niya. Kahit tabi lang sa baba niya. Kaya kahit tumupo ka lang dyan. Kayo mag-usap lang tayo. Yung listener, especially good listener, tsaka ang laging nagagalit sa akin. Pero, good advisor din. Pagdating sa lahat. Ito ang experience. Ayun. Keep safe paragin with the help. Tsaka, kabait ka. Isa tayo sa Pinas. Yung pants ko.
kami. Lasa po! Pasok po. Ay, thank you po. Hello po! Hi, Cham! Cham. Ay, pwede mo ako ba ng sapatos? Sige po. Yes, damit! Huwag nagdamit. Patos lang ha. Yay! Hello po! Ay, hindi. Galing sa China? Hindi, Abu Dhabi. Ganito costume dun. Mamaya nanay mo. Nanay mo! Oh, Jess, sige go, Jess. Sige, Jan. Tapos naman ako. Hindi, kasi ano siya, iba yung ano, natutuwa ako sa kanya kasi maganda yung pinatunguhan ng buhay niya. Diba? Galing sa pariwara. Hindi ko naman sinasabi ng pariwara, pero iba kasi, iba siya before at ibang-iba siya. Ibang-iba siya ngayon. Na natutuwa ako na kasi alam kong friendly siya, alam kong ano siya, approachable siya, pero hindi ko in-expect na maraming magmamahal sa kanya ng ganito. Nakaiyak! Yun, so natutuwa ako sa kanya. Tsaka, basta marami kami mga story-story sa buhay na napapag-share. At siya yung napapag-share ako na Kachismis sa Oo. tulong. yung mga sama ng loob, gano'n. So, wala na ako pag-uwi niya. Pero, alam ko naman na magkikita pa rin tayo, nag-communicate. First week. So, Ako susunod sa'yo, diba? tandaan mo tapos kailangan yung decision mo kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay. Dapat firm, huwag kang pabago-bago lang. Bawal ang bukasan ng buhay. Siguro na kanya din yung babae. Maraming salamat. First week na yung Muna tayo sa house of... Basta napansin ko lang talaga siya na sa Creed. Sila dalawa ni Sis Donis. Tapos niya, ang ganda nga yung tag. Parang talagang kayo. Nandito, basta, paano kayo magkatabi? Joke! Hindi, joke. Hindi, sobra siya parang ang kulit-kulit niya. Kung makulit ako parang, nakita ko siya sobrang kulit ko. Tapos, Basta maraming salamat kasi nung time na nag-chat tayo sa Scott Jeremy nung magkasama sa apartment na sobrang parang, gano'n. Sobrang parang kahit wala ako kasi parang pinagkaniwalaan ako kasi mga sama hindi mo dapat secret in privacy, yung mga private life mo, parang sobrang thankful ako sa'yo na pinagkaniwalaan ako kasi sobrang balik mo talaga. I'm sure talaga sa teaching, hindi lang sa community na masasali sila dahil na wala na. Ayan, nandiyo pala. Sa photographer mo. Basta yun. Basta, sabi na, kung ano na yung nasimulan mo, dire-diretso mo na, patuloy mo na. Oh! Be! May sakit ka! Sana huwag yung masaya pa Pinas. Tapos, spend quality time with your son. At, family mo din. Dennis. By the way, si Tatao. Nakilala ko siya nung tumayo kami sa bahay. Ole. Ayun. Hindi ko lang siya talagang napansin kasi ba't siya malaga siya matulog. Actually, tinatawad ako ng pera na tutulog siya kaya nakakapagsak. Tapos, silang yung ko na ako na kasi tapos hindi man kami ganun ka-close. Pero kahit paano nakapagsak na rin kami. Thank you. Enjoy natin yung ito mo. Ayaw mag-mute ng boses natin. Kahit hindi na mag-mute yung boses
shoes namin. Pero yung experience naman yung shoot. Ng shoot, ayaw nga, pinangako niya nga sa akin na siya maging director ng MTV ko, pero actually, hindi natuloy. Siya pala yung aking kasama at partner. Tapos din kami mas naging medyo close kasi hindi mo talaga kami ganun close. Kami yung Oo nga, tingin na thank you, Ram. Thank you, Ram, pero thank you sa mga na-share mo. A little bit of your story. Sana, pag-uwi mo. Makita mo. Kita tama. Makita mo. Wala. Sana makita niya natin. Salamat. Nagkasama na din nila sa hearing. Wala, ako lang. Hindi nga survey sa naman. Kukulang ako. Kaya una ko nagkasama niya lang sa cheering. Tapos nung pa lang, na-notice ko na yung sobrang pagka-concern niya. Kasi lagi niya akong tinatanong doon kung bakit ako malungkot. Paulit-ulit. Ako nung time na yun, malungkot nga talaga ako. Yun, tapos bonding kami, nung nag-table service kami. Nagsimula sa sa coffee shop sa taas, Caribou. Yung Hindi, nag-table tennis muna tayo. Bakit? Tapos sobrang nag-enjoy ako noon kahit ako yung laging taga-pulutan ng wala. Tapos, yung pangalawang beses, magta-table tennis ulit kami, hindi na natuloy kasi nauwi ko sa napakahabang kwentuhan. Ayun, thankful ako sa kanya noon kasi ang time na yun, sobrang mabigat yung dinadala ko. Tapos, sa kanya ko Marami kami kahulog na. tinanong na lang. Next na sila. Next na lang. Si Madam ang ito niya. Hey guys, Sa kanya ko na-qualified lahat. yung mga panahon na nasa Sabi ko nga one time kita nasa kwarto kami. Sabi ko, miss ko sa si Ram kasi siya yung medyo hirap ako confide sa ibang tao, pero sa kanya ko na-confide hindi ako nahihiya sa kanya na ipakita yung weakness, yung weak side ko. Tapos sabi ko na medyo nai-guilty din ako kasi pag may problema lang ako, saka lang ako nagpaparamdam. Pero pag masaya, hindi ko na siya naiisip. Tapos nung malapit na siya umalis, doon ka na-feel na malulungkot ako. in addition, ang gusto ko i-share yung mga panahon na nasa dark side ka. Ewan ko, may nakapwento na ata ako isa dito. Tapos na yun, kasi yung first na yung big sa dark side, nung nalaman, kasi siguro, isip ko noon ganito, ano kaya ako na lang maragot tapos kaya na lang after a few days. Sino man nasabihan ko nandito? Hindi ako.
sinabi niya gusto ko ako na mag-stand na father sana. Tapos in times, yun ang una ko naisip yun. Kaya naman ko sabi na ay, no ba yun? Kaya pa siya yun sabihan ko na gusto ko talaga kasi nga, sobrang dark yung times niya na syempre pangalawang video. Parang gusto ko na kasi umuwi na siya. Kasi pinapasapan na nun kung paano yung marriage, hindi yan sa labor. Hindi mo alam kasi pero may sinabi na. Bagay kayo. Sayo ko na. Sayo ko na. Okay. Pwede na ako sa Yung chapter 4 na si LP, hindi ko siya nakita. Dahil nga siya shoot na diba? Sabi niya, gwapo daw siya. Sabi ba yun? May nagsasabi. Hindi nga sabi niya model daw kasi nga ang dami model. Ang daming shoot. Tapos nakita ko siya nung yung nga, si LP ng chapter 4. Tapos nandun din ako. Tapos sabi niya sila. Tapos sabi ni Ate Cor, gusto mo mag-shoot? siya. Tapos yun. Sabi ko, sige, shoot ka namin. Tapos nung the next day, kumain siya agad, nagpa-shoot siya. Nag-vision doon, may shoot ako ng tanghali. Tapos, shoot ako ng tanghali kasi nag-shoot. Tapos yun, nag-start, nag-shoot kami somewhere. Tapos yung isang bahay, common friend pala sila. Nakasama ko din sa Trina. Tapos yun, doon na nagkaroon ng bonding. Tapos every night, nagkikita na kami. Tapos, yun, one time, Hindi na excited sa one time. kaya sobrang na-appreciate ko siya kasi nung basta, wala akong masamahan at that time. Sabi ko, may event sa Chicken Grills. Okay. Sabi niya, ano ba meron? Sabi ko, ikaw gusto mo pumunta? Sabi niya, naglilipat ako ng bahay. Sabi ko, sige, huwag na, okay lang. Hindi, sige, asan ka ba? Pupunta kita. Sabi ko, asan na ako? Sige, huwag na, okay lang. Tapos may nandiyan na siya. Sabi niya, tara na. Hindi talaga. Bukas na tayo. Ayun. Once yun, sabi niya, okay lang daw. Sorry Tapos pumunta kami nung... Pumunta kami. Dalawa lang kami dun sa Chicken. Wala dumating yung mga kasama ko. Yung ibang friends. Tapos yun, loaded yung Chicken, parang may stampede. Kasi nakakatakot. Sabi ko, sabi niya, sige, ikaw bahala. Dito lang ako. Hindi niya ako iniwan lang ulit. Tapos magkasama lang kami. Nag-start. Pero, nag-set yung depende sa'yo. Sa Friendster. Hindi ako ito muna nag-PM nga kasi. Sabi niya, ikaw ba talaga? Pero thank you. Ako yung muna nag-PM sa balang. Tapos hindi siya nag-ano. Sure crush mo rin ako nun. Hindi siya nakapaniwala. Basta yun, yung galing ako ng Pilipinas, parang yung dahil yun sobrang gulo. Parang, wala akong pag-vlog. Ba't yun yung mga kwento ng mga tao? Parang pare-pare. Ito diba, yung kwento na ikaw. Eh, kwento ka din yan. Johnny Mango. Yun,
Sige. Sige. Actually, kanina kasi, naiyak ako sa parang nakakaiyak ka na, naiyak ako. Kanina. Video mo. Kanina, parang may nawala na realize na aalis ka na talaga. Tapos, tinawagan ko yung busy ko, sabi ko, wala ko ng plano. Kasi aalis ka sa AC. Sabi ko, tayo naman natin yung card sa Pilipinas. Tinawagan ko sa akin, kaya bakit ako yung card? Parang before tinawagan ko pa sa airport, tinawagan ko sa airport. Hindi. Ano, kasi natuwa lang ako na tayo sobrang hirap sa kanong time na sobrang bored ako sa morning, ganun morning. Wala morning, magka-chat kami. hanggang pag-uwi, hanggang sa time. Sobrang walang punta. Tapos, siya lang yung wala akong gagawin na parang every single small detail parang ipot sa akin. Kasi, may laro kami na ano. Kasi gagawin na kung ano mo nagtawag. Mga 20 questions, 5 questions. May copy ako sa sa'yo. Ayan, sinasave ko yung mga ang wala siyang ginagawa sa work. Word to word pa. At magganyan kami. Tapos sobrang masarang ganun niya. Yung mga hindi ko kaya share, ayun, yung perfect sa kanya. Sobrang, ayun, sino yung mga crush ko, ganyan, tatanong niya, wala ko sasabihan, parang nasabi ko sa kanya kasi sobrang kakausap nila. So, parang end of the day, kahit pagod sa trabaho, lagi siya tinapos ko, kaya, ingat ka doon. Mag-ingat ka doon. Saka, Jellico! Isa siya sa mga naging unang friends ko sa Dubai. Kasi kay Ate Joy at kay Ate Arn. Yun nga, yung kasama namin siyang mag-match. Siguro mga 1 week pa lang ako sa Dubai. Parang siya yung unang stranger na nakilala ko. Anyway. Stranger, ganda na title ko. Hindi, tapos yan nalaman namin na reacts pala kami ng words sa Starbucks dati. Tapos yan, kwentuhan ng mga dating partners, kwentuhan ng mga kung ano-ano. Tapos, yung day na yun, parang nakagaanan ko na siya ng loob. Tapos, parang every time na nakikita sa SSC yun, ay, Piaram, hi, hello. Parang hanggang ganun lang. Parang nothing deep. Pero nung nagka-recession nga, isa si Piaram sa uy, musta? Yung trabaho na ba? Ganyan. Tapos, sabi ko, Kuya Ram, nakaingit naman may mga racket kayo. Sama ako sa racket nyo. Kasi basta nalilinig ko, may mga sidelines sila. Tapos yun, ina-update niya ako lagi. Uy, Jellico, ito, ganyan-ganyan. Basta, ayun, parang saya. Parang wait. Ayun. Tapos, ito na nga, parang very recent lang yung parang naging close tayo, diba? Kasi nagkakayayaan na mag-Mamzar, kasi nga Dubai Bomb Squad, yung mga walang ginagawa sa... Basta yung mga walang ginagawa. Mag-jogging, magkape, ayun. Tapos, ay okay lang. Hindi na, mamimiss ko si Kuya Ram. Ayun. Parang sayang lang kasi parang lately lang tayo yung nagkaka-play. Pero since umuwi ka sa Pinas, masaya sa Pinas, di ba? Masaya dito. Masaya doon kasi nandun yung family mo, di ba? Parang it's a new beginning na naman for you. Yes. I wish you all the best. Tapos, so kung kami kakalimtan dito, take care
care of yourself, take care of your choices. Yan, pray lang po namin. Sabi ko sa'yo kanina, iaaling kita. Kaya pala, ito pala. May mga Dubai Bomb Squad. Umaga, uy, gising ka na. Ginagawa mo. Ayun. Si Bebe! Be! Hello po. Bigay ko lang sa ito tapos uwi na ako. Lack of appreciation. Pakita mo. Ma'am, pakita mo. Ay, kalma ko yan, kaya mahal yan. Ay! Itong pangkantin. Para daw mabalis. Ano rin eh! Mabate. Hindi, pinipilit nga niya ako ng salita. Naligusto ako doon sa ano eh, tugtog. Patayin natin. Hindi, joke lang. Gusto yung una yung pagpasok pa, yung ano. Gusto mo rin Kenny G? Ano? Ano sabihin ko? Oh, anything daw. Sigurado ka. Sigurado ka. Anything. Ano? Like tayo na si Jeremy. Hindi ko kayo pahinga. Hindi siya mo. Hindi, ano? English, di ba? Ano? Hindi, wala na ako rin yun. English kasi gusto niya kausap ko siya English. Okay. Tapos wala. Hindi naman siya sasagot eh. First time ko nakilala sila. Vlog, okay? First time ko siyang nakilala is during yung first shoot namin. O, teka lang, ito nga magulo. Magulong ka pa sa akin eh. Ay, hindi kita Sorry. Cheering daw. Pero hindi ko siya kilala. Hindi nyo kilala talaga yung alam mo yun. Okay, yun. So, nagkilala kami nung first shoot namin. So, syempre, kaya ako siya nakilala kasi nagparamdam siya sa Friendster. Kasi daw, maganda daw ng pictures. Kasi gusto niya mag-apply for model. Nakapal na mo. So, yun ang first shoot niya yun sa DFC. That one, yun. Tapos, after no, doon na nag-start. Kasi, 1 week or 2 weeks, no? 1 week or 2 weeks pa lang nung kami magkakilala. Baligtad, siyang nag-open sa akin, hindi ako nag-open sa kanya. Kasi kayo yata kayo nag-open. So, siya yung nag-open sa akin. So, yung mga in-open niya sa akin, hindi ko na-open sa inyo. Yan, tapos in-open niya sa akin. So, doon kami nag-start maging friends. So, after no, na-addict na siya sa photoshoot. So, yung shoot ng shoot. Eh, wala pa nag-apply for bagong model. So, siya lang. Actually, gusto niya magpa-photoshoot sa akin ngayon. Eh, kaso nga rin sa akin ako. So, gusto daw niya bago siya umalis, photoshoot daw. Sabi niya solo daw kasi daw. Namiso daw yung mga lens. Diba? Yung lens ang namiss niya. So, ayun. So, besides dun sa pag-photoshoot namin, medyo okay ka lang. Tissue. Besides sa photoshoot namin, ano? Kaya nakagano siya. Bunsang tapos na ako. Besides sa photoshoot namin, yun, we became friends. Much, friends na, ano, Benefits daw. Deeper friends, hindi ko in-expect na maging ganun kami kalalim maging magkaibigan. Kasi, ano, parang, syempre yung mga SFC, katulad yung mga yan, pabatian mo, para anuhan mo. Pero si Rami, ang tawag sa kanya click. Kasi siya rin nag-isip nun. Sabi ko sa ito may endearment, gusto niya click kasi daw sa camera or something. Kasi
click daw sa, yung point siya nag-usap ko, parang yun nga, meron lang, click kami sa mga bagay-bagay. So yun, so I've known Ram for a very short time na mag-design with mag-host. Kasi meron siyang characteristics na madaling makiano sa tao, madali siyang ano ba yun? Maboka kasi siya eh, basta ganun siya, salita siya, salita. Tapos yun, saka what I like most about Ram is, he entrusted me of something na, alam mo yun, yung parang, di mo yung na-expect na, yung sasabihin niya sa'yo, kahit sadali pa lang kayo magkakilala. So, ayun, I appreciate, actually po nag-honoring ako nandito, ayun. I appreciate you for who you are. And you know that I love you. I've told you several times that I love you. And I know that in your life, you're struggling. And I appreciate ko kasi you trusted me and you have listened, sa mga, sa mga advices ko sa'yo. Although I know at times na medyo strong yung pagkasabi ko sa'yo. Pero I'm happy of what you have become now, if we are now. And honestly, I've missed the si Bebe. I've missed the times that we go out together, yung mga natin, photoshoot, kain dito, kain doon. Especially when we go together sa mass. And I know that this has been long running way about sa work. And alam ko naman na guluhan ka, gulo-gulo ng ganito. Kapag-isis mo yata. Gulo-gulo ka. And I wish all the best. I know this is the last thing. Alam ko kasi, alam ko na, move mo to. I mean, alam mo naman sinabi mo sa'yo, di ba, pag mag-decision ka. So, etong move mo na to, I know it will be something good. And you will be moving on in life eventually. So, finally, parang gano'n. And ang wish ko lang sa'yo, prayer ko lang sa'yo is always being happy. Don't use your path. Saka alam ko naman in your heart kung ano talaga yun. I know how good you really are. I know the desires of your heart. And in your struggles in your life, alam ko hindi pa tapos yun, pero I know you're doing your best. And I'm really happy sa progress mo. And I wish you happiness in your family, sa parents mo, sa living home, and sana yung friends mo doon. Okay? And sana yung nasimulan mo, tanong mo address. Okay? Step forward ka na, dire-diretso na. So, alam ko babalik ka pa dito. Babalik ka naman sa mga imotero lang ko mga 20. So, ayun, I wish you all the happiness mo. Bye-bye. Pupunta pa lang. Akala namin pinagtaguan nyo ka. Oo, sabi ako, bakit pinagtawa ka tulad? Siguro tatago lang sila. Tapos dami na surprise. Sige po, thank you. Bye-bye. Uy na ako. Nag-practice ba? Ano? Huwag mo tigil na gano'n. Sabi sa kanila. My honor lang kasi nauna pa rin siya nakilala sa hindi pa namin sila napapansin nung yung CNC. Pero dun sa bookings na yung practices dun ko siya una nakasama. Tapos yung pa kami ganito gagawin, ganyan, hanggang sa makulit. Pero yun, hanggang sa di naglaon, nastigin pa sila. Hanggang sa hindi lang nila nagtapos dun sa practices yung relationship, yung parang yung bonding. Hanggang na nagplano pa kami nung maglago-lago sa labas. Kaso alam mo yun, artista. So, masyado nang busy hanggang sa isang taon, dalawa, more than 1 year. Tapos, yung ko lang, nagdala ko lang kasi may ako. Wala mo.
Ako siya walang masyadong diba sabi na natin kahapon, pag hindi tayo nagawa ng galing maraming tayo mag-band. Kumbaga, yung magpag-usap namin yung mga deeper tapos, manisita kasi ko yung kasama ko malabas kapag kung ano ginagawa. Tapos, wala ko siya. Tapos, ayun, kaya nga sabi ko diba pag-uwi, tapos lagi tayo pag-uwi sa Pinas. Tapos, ilatang na mo gawin mo. Tapos, balik ka lang agad. Oo. Balik ka agad, tapos, malis din tayo, di ba? Ito lang, yeah. Ako galing. Nag-lower ako para sa picture na. Ayun, tawag. Siyempre napapansin na namin siya nung CFP. Kasi mestizo, tapos pogi, kala ko seryoso, yung black normal. Totoo yun. Receive yung mo nun, seryoso. Pero hindi lang, parang acquaintance lang nung sa CLB. Naging mas maraming encounters nung nag-practice kami for simbang gabi. Sumayaw namin yung dance namin sa Lord's Day. Sa simbang gabi, sumayaw namin yun. Kaya medyo, sa artista, marami ng mga practices na nagkakakita-kita na. Then, after nun, magkakasama kami dun sa cheering. Yun. Hanggang sa magkakasama yan. Marami kasi, maraming commitments na, na mga hindi magkakasama. Mga service. Tapos, dun sa NatCon, magkakasama kami na shooting. Halos kami may mga practice kami. Reaching out. Yun. Tapos, hanggang sa eventually naging housemate. Siya yung klase ng housemate na yung wala kang hindi ka magre-reklamo sa kanya kung siya, kahit makigalang siya nandun. Kasi magaan siya kasama sa lahat ng time, sa lahat ng oras, magaan siya kasama. Nakikita niyo naman siguro kung gano'n siya tinitreasure ng mga housemates niya sa mga lugar ng mga to. Hintayin niyo lumamay ako kayo magsalita. Miss ka namin. Alam ko, marami siyang gustong gawin sa buhay niya. Gusto niya mag-aral ng extension. Tapos, hindi. Gusto niya maging engineer. Kanina siya discovery naman yun. Digital editing sa June. 120,000 daw. Digital filmmaking. Filmmaking yun! Iba-iba yung gusto. Sabi gaya yung sinabi ng message ko, marami kang gustong gawin, pero you set your priorities. Kung ano talaga gusto mong gawin. Kasi, tawag dito, kailangan mo na by this time, wala ka na dun sa multiple choice. Dapat may napili ka na sa ngayong stage ng buhay mo. Yun, alam mo na yung anong path na gusto mong i-take. Yun lang. And, alam ko, magsaserve ka din doon naman sabi mo, mag-join ka ng SSC. So, keep the service, papatuloy mo lang. Pray ka namin na sana maging okay ka doon and makabalik ka dito. We will miss you. Actually, meron akong bibili sa kanya pero bukas ko na lang ibibili. Kasi yung information na nakuha ko mali. Kaya hindi ko siya nakuha. Baka kilala ko yung nagbigay ng Pero yung ibibigay ko sa'yo, sana, simpleng bagay na yun, maalala mo yung friendship natin kahit na hindi tayo ganun katagal na hindi naging ganun katagal yung relationship natin as mag-ibigan. Tapos, na nasa biyahe ako, nasa service kami, naiiyak na ako na kasi, kasi, yung kagaya yung ginawa kanina. Ito kasi hindi na nakakalisaktan. Mamaya kasi.
namin. Talagang para kaming pamilya. Tapos si Ram, siya yung counterpart ko. Parang, kasi yung mga nakakilala kasi kagaya nyo, matagal nyo nang kilala si Ram. Pero yung kagaya ko na kahit 4 naman pa lang kami magkakilala, pag nakikita nyo siyang gumigising sa umaga, sa gabi, sa tanghali, feeling nyo ilang taon nyo na siyang kakilala. Kasi di ba ganun yung tao, pag nakasama mo siya sa bahay, mas dun mo malalaman kung anong personality ng tao meron siya. And siguro kaya kami naging close ni Ram kasi kung anong personality meron ako, nakuha niya rin yun. Tapos noon ako sinakita si Ram, sabi niya diba, pag-iba-iba siya ng isip, gusto niya ganito, gusto niya ganon. Wala siyang ibang, hindi niya naman gusto niya, pero ang dami niyang gusto. Iba doon pala malalaman niya kung may pag-autistic. Kaya special talaga sa akin. Special. Special sa akin si Ram. Miss kita. Alam niyo yung tipong pagod na pagod ka sa trabaho. Pagod na pagod ka sa trabaho. Tapos, sa biyahe pa lang, pag naiisip ko na ang dami ginagawa sa loob ng opisina, tapos pag dating ka ng bahay, tapos para kami bata na maglalaro kami dalawa, parang doon pa lang nandun na yung pagod mo. Sabi ko sa sarili ko, si Ram yan. Kung may ibang mang tao ulit ako makilala, iba yung treatment ko kasi iba siya, iba talaga siya. So hindi mo lang tao nakilala ko na napaka-transparent, what you see is what you get, ganun siyang tipo ng tao. Ano ko lang sa'yo, advice ko lang, kung ano mang stage ng buhay ka nandun, kung naguguluhan ka, nandun yung confusion, basta lang, kung ano man yung decision pinili mo, for as long as alam mo magiging masaya ka dyan, alam mo na mag-grow ka as individual, there's no reason for you to regret. Ipagpatuloy mo yun. And lagi ka nakafocus. Kailangan yung gusto natin, alam mo ang isang mahal sa buhay, isang mahalaga lang, kailangan alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi pag alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo yung way na dadaanan mo. Hindi ka liliko sa kabila, hindi ka liliko sa kabila. Okay na eh. Iyak na kami eh. Ayun, tapos Okay, nag-drama na kanina eh. tapos yun, thank you for everything. Ayun, yung pang last ko, thank you for everything. Love na love din kita, ilang kaibigan, tsaka sa mga hindi natin, alam mo yung asaran, ano lang yan, alam mo naman na yun lang yun, diba? Ayun, yung asaran natin, yung pagkain mo ng chocolate ko. So meron ng preview yung papalit sa kanyang pero relationship ang magagalat na niya. Ayun lang. So hindi na ako umiyak kasi naiiyak na kanina. Siguro pag umalis ka na sa kanila ako iiyak na. At saka hindi ka pa naman mamatay. Ay, mali! Pabalik ka pa naman. Pabalik ka pa naman. Kaya magkikita pa rin tayo. Diba? I love you. Ilan pala yun eh. Ay, ako makakasauli yan. Ay, wala na pa rin si Sakta na. Actually, March 7 siya aalis. Tapos sabi ko nga kay sandali, makakabal ako. Sabi niya saan? Kasi yung, baka mamaya hindi na naman alam sinasabi ko na naman. Alam niya ba yun? Yun na yun, alam niya ba yung email? Kinukwento ka lang kasi na na-confirm ko na, sabi ko nga diba, pag during last days na lang ngayon ni Ram na I will spend some time with them.
even though yung, di ba, parang nag-same building kami, pero bihira. Alam mo yun, yung hindi nagkaroon ng chance na makipag, yung sobra-sobra. Pero ayun nga, nung nalaman ko na alis na siya, syempre nakakalungkot. Tapos we started nga nung yung sa CLP, nag-start yun, nagtuturo siya ng sayaw sa amin. So, ang galing-galing, ang cute na cute. Tapos, napakalambot ng katawan niya, tapos ganun. Tapos, ang cute nilang tignan. So, parang, pero wala akong gusto sa akin na. Kumain ka lang. Oo, kumain na. Dansa na dansa. Ang galing-galing niya magturo. Ano ba? Picture lang ng picture. Smile. Mamatay. Hindi, ayoko lang. Natago ko lang din. Ganun din. Hindi, mas nasiram kasi, yun nga, nung do not start, tapos, yung TG, ano ba yun, yung close din sila. Tapos, eto, nung nakilala ko na though hindi kami ganun totally nagkaroon ng chance na talagang sobrang magkaroon ng band together. Pero nakikita ko sa napakakulit, sampangan ng kulit. Sobra talagang, yun nga autistic, yung pagka-abnormal na dun. So sobrang, parang, yun nga, anywhere you go, kung makita mo siya, wala lang, napaka-sweet niya. Sobra, tapos, yung pagiging childlike niya, sobrang sobrang nakakatuwa na in a way na, tas minsan pag naging seryoso din naman talaga siya. And based na nga lang dito sa narinig at saka one time alam ko, hindi ko alam kung saan kami pumunta, parang somewhere in Sharjah. When it comes to family, ganun din katindi yung yung support niya, which is yun din yung yung kumuha sa kanya ng lakas din, isa to move forward, to go on through his life. Tapos just right now, kung ano man yung what you're having at the moment, kung ano man yung na-undergo mo na, yun nga, sabi nila confusion, tapos hindi mo alam where to go. You already started this community, tapos marami din naman taong nagmamahal sa'yo, maraming taong nagpe-pray for you, and also, ikaw na rin sa sarili mo, alam mo na pinag-pray mo kung ano yung tama para sa'yo. Siguro ngayon, dito ka lang sa moment na, kasi yung sabi na nila, you have to choose which among those sa mga choices mo, isa lang. Pero siguro if you can have the chance na to have both, why not, diba? Pero at least this time, lalayo ka sa amin, siguro magkakaroon ka ng much more time na you can have spend time with him, na baka dahil pag nandito, alam mo yun, yung marami nagmamahal, parang pag nag-solo ka ba, doon mo malalaman kung ano talaga yung gusto mo. Tapos come back, balik ka lang dito sa amin. Yung mga moments na nagsama, pinagsamahan, yung kasiyahan, yung iyak, ayun, lahat yun, magpano wala. Basta we'll pray for you sa Pinas, kung ano man yung plans mo sa buhay, kung ano man yung mga plano mo at yung pipiliin mo, we'll pray na yun yung gusto mo at yun yung binibigay niya for you. With me, she love you. Tapos talaga, gusto mo yung miriligal mo parating. Ganito na lang, lahat ng gamit ni Ana, pamigay mo na lang. Mag-impake na rin siya. Mag-impake na rin siya, so pamigay mo na. Ayun lang, thank you very much for everything. Kung masama, alam mo yun, yung as a group naman, nakakasama kita as a group, lahat ng TG. So, masaya kang kasama sobra, and ayun lang. Stay safe na siya. Papi! Ulo? Ano ba? National na-meet ko, CLP days, practice nila sa Lord's Day. Medyo nung una, hindi ko masyado able to si Ram kasi niyayabangan mo. Oh! Kasi nung una ko siya nakita, parang ang angas ka mo rin. Saan na tapos naka-shirt tapos nagsasasarap. Pero knowing him naman, through sa TG, kilala ko siya. Medyo hindi na kami masyado
nagbabanos. Recently lang, ban kami ng photoshoot ni... Ang galing na tao. Mabait, kwela. Hindi siya mareklamong tao. Basta game siya sa lahat ng bagay. Kung kasama mo siya, kahit saan mo siya dalhin, kung ano yung gagawin mo din. And may enjoy mo talaga pag kasama mo siya. And dito sa bilang housemate naman, masaya ako kasi naging magkaka-housemate kami nila si Rao. Ano mo yung siya kasi yung tipo na kahit pag napagod ka na, meron pa rin siya na-reserve energy para magpatawa sa'yo. Lagi kong inaabangan yung mga kakulitan yan. Yung mga, minsan ano na lang ako, bro. Ang galing ng joke. Ano siya, parang alive na lagi. Kahit lagi matulog. Kahit tulog. Oo. Wala akong masabi. Ang galing ng personality niya. Masaya ako lang kasi mas bond sila ng family ko. Kasi masaya kasi ako lagi kasi nagpapasaya sa akin. Kasi siya sa tao na nagpapasaya sa kapatid. Every now. Kahit pagod na pagod kami sa bahay talaga. Ang galing. Pag si Ram na yung nagsalita, mga kalokohan. Kakanta sa sayo. Kaya bro, mag-miss ka namin. Galis mo. Sana kahit we support you kahit ano. Sana huwag ka makalimot sa service namin sa community. And then, sa amin dito sa SFA. Sana huwag mo kami kalimot. Ano pa rin? Friends na ng multiply lang. Basta, nandito kami para sa iyo. With that. Ano to? Hindi mamaya wala ka nang patay. Kasi ang haba sinabi ni Papi. Kabatch ko siya nung tapos kasi di ba sila yung choreographer nung sayo namin. Parang niloloko-loko namin sila ni Am. Kasi ang hirap kuhanin yung step o hindi na talaga kayo marunong sumayaw. Kasi di ba niloloko-loko ka namin. Bakit naman na step yun, nagulungan kami sa gilid. Pero siguro, pili na talaga kami ni Am. Tapos, hindi kami masyadong close, pero nung nakasama ko siya sa bahay, sobrang na-appreciate ko yung presence niya. Wala siyang mali siyang tao. Yung, minsan, nasa harap namin din. Hindi nasa harap, lalayo lang siya, doon siya bui-break. Para hindi kayo mailang, lalabas siya ng room namin na siya mag-galit sa baby. Diba, imbis na kami pumasok dun sa may curtain. Tapos siya yung dito. Lalabas siya talaga ng dito. Di ba labas na? Tapos lagi nakakatuwa. Tapos alam mo yun, hindi ka talaga maiilang sa kanya. Pwede kang maglakad-lakad dyan kahit anong suot mo. Kasi wala talaga siyang mali siyang tao. Tapos siya? Nagkamali pala ko siya. Nagkamali pala siya dun sa gilid. Then tapos isa siya sa kajamin ko kumain ng chocolate. Kaya wala siya supply kasi nga masaya. Meron siyang supply. Ayun. Tapos sobrang yung concern niya sa family niya. Tapos sobrang proud siya lalo nung humali yung kapatid niya dun sa Dean or no. Alam mo yun, parang everyday pinapanood niya. So,
Tapos, isang beses narinig ko siya. Final episode na narinig. Ano ulit ko? Tapos, di ba tinanong kanya kung mayroon kang mapapaloodin? Kasi umiiyak yata yung kapatid niya, iyak na iyak. Tapos, parang natouch ako kasi hindi ko kasi na-feel yung yung love ng kuya. Tapos, parang kung ako yung nasa lagi ng kapatid niya, parang, hindi kasi alam mo yun, sobrang yung concern niya kahit malayo siya, talagang gagawa siya ng paraan para kahit natawag lang siya para ma-check kung anong galing ng kapatid niya. Tapos sobrang worried talaga siya, pero hindi ko na siya pinapansin, parang pinapakaramdaman ko lang siya. Tapos, magaling siya magluto, kasi magaling yun kasi nagsisearch pa siya sa internet ng recipe para lang yung ipepresent niya sa amin talagang special ba? Ayun talagang pang-resto yung niluluto niya, kaya yung idol ko siya sa pagluluto kahit nagdasal parang nilaglag na sa Pupikan sa damuhan. Kasi pag nakita mo yung halimbawa chicken yun, nababalutan siya ng maraming damo-damo. Minsan hindi na namin makain. Pero syempre, ayun. Pero okay naman siya. Ma-appreciate mo pa rin. Tapos, sobrang talented niya. Tapos hindi siya tumatanggi para siyang sinulis. Go lang ng go. Doon taas nung kami sa kanya kasi alam mo yun, kahit pagod siya everyday, puyat siya mag-practice. Go pa rin siya kasi gusto talaga niya mag-serve. Tapos yung recently na humanga ako sa kanya kasi hindi naman talaga siya choir. O before choir siya. Tapos hindi siya talaga choir. Tapos nakasali siya ng Tagalog man. Nakakatawa kasi isang practice lang yung inatinan niya pero active na active siya ng Friday. Ang dami pa niyang picture. Tapos ayun, siguro naisip niya, so kahuli-huli ang pagkakataon, baka pag-search na niya, diba? Para Tapos ayun, mag-miss ka namin. Tsaka nag-miss ko sa kanya yung kapatid ko kasi hindi ko siya masyado nakaklose. Tapos siya, ang kulit-kulit talaga niya sa bahay. Ulit na lang siya bigla. Tapos sabi, kakanta siya ng iba-iba yung lyrics. Tapos yung hindi naman yung talk, no? Bakit may timer kayo eh? Oo nga. Hindi kasi sure siya yung kay Papi Hello sa akin. Hindi kasi yung kay Ebo, i-text na lang. Yun nga yung iba-iba yung lyrics. Pero nasa phone naman kahit pa paano. Tapos, ayun bro, ingat ka doon. Tapos, alam naman namin meron kang goal sa buhay. Kaya, hindi ka natakot na harapin yung kung ano man yung mangyayari sa'yo ngayon. Tapos, I honor you kasi alam mo kung mag-worship siya talagang yung mamalain na si Ram yun. As in, tapos siyang kamay niya, pikit siya, gano'n. Talagang idol talaga. Tapos, love na love ka namin, mag-miss ka namin sobra. Tsaka thank you sa pag-introduce sa amin ng Pet Society. Yun lang, tapos love ko. Si Kuya Mar. Sasabihin na ka namin siya kahirap yung pagluluto nga niya kasi yun yung pinaka-ayaw kong gawin. Kaya na-appreciate ko kapag nag-research siya para mag-ano ng lutuin. Tapos, pag nagbabaon ako, proud ako sa mga office mates. Uy, luto nila mo eh. Uy, pangalaw pa naman. Kaya mo niya. Kaya yun. Ano ba? Tapos yung Saan hawakan mo yung kamay niya? Yung kamay ba hawakan sabi ko? Para ano? Tapos sabi ni Ate Lee na parang mali siya. Parang nakita mo rin kay wala nga siya mali. Parang wala akong... Parang si Elfan, puro na mali siya. Ay, oo. Parang yan ang buong. Ano ba mali siya? Nagbibisa na ako, talikod lang ako. Basta tumalikod ka. Ayun, yung naalala ko yung way inaaya siya ni Ebo na parang
babae or something. Nasabi niya. Babae? Babae. Sabi niya, wala na akong ibigyan ko eh. Natawa ako kasi napaka-naive ng bata. Tapos parang bata pa talaga siya. Pero ano, ang dami na niyang achievements. Ito na, work na siya dito sa Dubai, nakasupport niya yung family niya. Tapos marami siyang mga photoshoots. Ayun, nung muna ko siya nakasama ng medyo matagal-tagal nung photoshoot din yung pinag-face ko. Tapos nalaman ko na siya yung shoot sa akin. Na-disappoint ka? Hindi naman, parang inaano lang ako na bumilib ako sa kanila kasi kahit magaling siyang model, still binibigyan niya ng chance yung sarili niya to grow more. So ngayon na napauwi siya ng Pilipinas, I know na God has a greater plans for you. And maging open ka lang sa leading ng Holy Spirit. And don't forget yung covenant ko sa kanya. Yun lang. Yun lang yung maging covenant ko sa kanya niya. Yun lang. Yun lang. Have a safe trip and enjoy your stay with your family. Yun na siyempre na unang nakilala ko si Ram sa CLT. Household kami. Tapos yung share ko lang yung pinaka-memory. Nung one Sunday night yun, una siya naglalakad, di ba malayo yung bus stop kung galing sa St. Mary's. Tapos yun, kwentuhan, lalong naging close doon kasi, di ba pag sa CLT, every... Paka-commercial lang po ah. Zero. Hindi ako doon. Commercial. Ganda naman ako commercial. Bigyan pala natin. Salamat. Ay, sorry naman po. Hindi mo masyado. Konti na lang. Yun. Bali sa nung nagsimba kami, naglalakad siya muna. Parang kilala ko tong lakad na to ako. Tapos tinawag ko nga. So siya nga si Ram. Tapos naghintay kami ng bus, walang bus. 41 ba yun? Iikot pa sa Wabi. So yun, hanggang doon kami nag-banding. Yun, nagkwentuhan yung buhay-buhay, mga pinagdaanan, ano na punta dito sa Dubai. Tapos yun yung parang madali siyang mag-aano ng loob. Yung masasabi mo na may share mo sa kanya yung pwede mong i-share sa isang kaibigan mo. So yun ang message ko bilang kapatid. Sabi ko nga doon sa see you soon. Alam mo naman natin na babalik ka agad. Basta wish ko lang at nag-pray ko na yun yung mga priorities natin. Tama ngayon, hindi pwedeng pabago-bago yung isip natin. Dapat kung ano yung pinaka-the best din yung gagawin natin. At proud ako sa'yo, yung sinasabi ko nga, every time na nakikita kita sa lahat ng mga activities, proud ako dahil kapatid kita. Diba? Lahat ng mga sayaw, awit, ay yun lang, spend mo yung family, yung time sa family mo, yun dapat mo ayusin. Alam ko maayos lang pag-uwi mo. Diba? Basta see you soon. Ingat bro. Keep in touch sa Love you. Sa iyo. Laro ko lang sa kanya, ano na, ikaw yung bunso. Kasi kiniklaim niya bunso daw siya. Ako bunso, di ba? Ayun. Nung napatunayan ko, nag-ano-banding kami.
Rank pala pa. Rank pala pa. Si Ram, wala pa nung umpisa nga ng CLP, wala. Hanggang sa matapos yung CLP. Wala pa rin. Hindi, parang tingin ko kasi sa lahat sa kanila, sa lahat ng mga talagang kapatid talaga yung tingin ko. Kasi wala naman akong kapatid niya. So, dito talaga sa Dubai ko talaga na yung mapid yung magkaroon ng kapatid na ganito. So, yung naisip ko sa pag-alis niya, parang iba na, parang kulang na kami kasi sa ano namin, parang may kanya-kanya kami kanya-kanya kaming personality. So, ito si Ram yung isa sa nagpapabalance sa amin lahat. So, ngayon, ewan ko kung balance lalo na kami hindi ko babalansin ngayon. So, parang itong si Ram talaga yung isa sa kapatid na as in talented na hinahangaan ko din. Kasi kumbaga sa pagwapuhan, ito yung pinakagwapo sa grupo. Nabulong na ng tata. Hindi. Ang amahin pa. Nabulong na ng tata. Hindi kasali yan. Oh, siyempre. Kasi pag sinali ako, di ako una. Walang pumunta. Hello, hindi na pala akong binat na Tapos ano ba, iniisip ko nung paano na yung kausap namin pag umuwi na si Ram? Paano na yung pag-gitara namin minsan nung pag kami nila Polly, pag kami nila Henry, pag nagpa-practice ng kami lang na mag-gitara tapos hindi namin sinasabi kay Eboy. Yung mga bagay na naisip ko. Tapos yun yan. Minsan kasi niyaya ko dito sa mall kasi naisip ko sa lahat ito yung sa naisip kong yayain minsan sa mall kasi bibili akong regalo. Sabi ko, Chick Boy kasi itong silang kaya alam kong maraming alam ko. Sino binibigyan mo? Sisimula pa siya natin sa mga Hindi, niyaya ko siya sa City Center noon. Para bumili ng, sabi ko, regalo na simple na okay na hindi naman mahal. Pero wala rin kami nabili. Basta bro, yung sabi mo nga, yung plano mo sa pag-uwi mo. Kung ano man yung plano mo, pag-isipan mo mabuti kasi hindi na tayo patanda na tayo. Kung ano talaga yung decision mo na isipin mo siyang mabuti kasi. Sabi mo nga, plano mong mag-engineer, di ba? Pag-isipan mo kasi baka next month makakilala ka ng girlfriend, magbago na yung plano mo bigla, di ba? So, yun. Pag-isipan mo siyang mabuti kasi niya. Pero ano man yung decision mo, dito lang kami na naghihintay sa sa Dubai, yung household mo na yun, nandito. So, good luck. Polly boy! Polly! Ganun mo ganun mo. Tingin ko lang. Talaga lang, ha? Sabay-sabay. Ilikod. Ram. Bigyan mo yun. Bigay mo. Balik mo sa kanya. Ganyan. Ayun, tapos na. Baka kayo ng dalawa dyan, ha? I-play natin. Oh, sinabi. Ayun, syempre, lahat naman tayo sa CLP at natin nakilala si Ram, di ba? Si Ram yung best, siguro masasabi ko na sa household namin yung pinakamagaling na host or prayer. Tagapagdasal. Siya yung siguro sumusunod sa yapak ni Uncle Mark. Father Mark. Kasi ang galing kasi niya magdasal para lang kung nagdadasal siya, para lang siya nakikipag-chikahan kay God. Yung kumbaga yung up-close ng relationship nila na nararamdaman mo talaga yung presence na nandun si God sa midst ng household pag nagdadasal siya kasi ang galing niyang makipag-usap sa kanya.
yun isa sa mga hinahangaan ko sa kanya. Siyempre, alam naman natin lahat na napaka-talented ni Ram. At hindi siya nahihiya na ilabas yung talent niya kahit ang nagtatawan mo siya. Kahit ang nagtatawan niya siya. Tapos, sabi nila joker siya. Actually, si Ram yung unang tumatawa sa mga shows niya. At natutuwa ako na sabi ni Shane kanina, bigla siyang nakasama sa practice ng choir ng ano. Although in-invite na din kasi siya noon, kaya lang siyempre meron siyang creative min. Minsan din kasing mahirap din lalo ko sa Dubai, hirap talagang hati-hatiin yung oras mo para sa lahat ng mga ministry na kinagbilangan mo. Gaya ni Lotus minsan, di ba? Hirapan niya siya na sumali sa choir. Kaya natuwa ko dahil bigla siyang dumating nung last practice for Tagalog Mass. At yun, nakasama nga namin siya sa Tagalog Mass last Friday. Actually, sabi nga niya, kasi di ba supposedly March 7 yung flight niya pabalik na pinasabi niya, sayang hindi na ako makapunta dun sa pinaka-wag ng English Mass ng SFC. Pero, ayun, tingin ko, in-extend niya yun para mas makasama pa niya tayo. Actually, si Rami yung naging prayer partner ko nung nagkaroon tayo ng activity sa Sargoti. Hindi ko na siguro matandaan lahat ng mga hindi na rin kasama yung prayers namin. Oo, actually, dami namin gusto yung pag-usapan. Sabi ko, dadaan na lang namin sa YM. Naalala ko lang, isa siguro sa mga naalala ko talaga na wish na rin na lang na magkaroon ng partner in life. Aside from, siyempre gusto yun yung makasama yung baby niya. Kaya, sa pagbalik mo sa Pinas, dinadalangin ko lahat na sana maging yung pinaplano mo na mag-aaral ulit, na may maging successful ka doon at maging daan talaga yun para ma-attain mo yung mga pinapangarap mo dun sa industry na sinalihan mo. At sana yun yung maging daan para mas maging successful ka. At mas maging close kayo ng yung anak at sana makita ka ulit natin. Magsama ka ulit natin. Okay, we will miss you, bro. Actually, cover lang siya. Si Ram yung gamit na maglalagay ng laman. Wala laman in short. Kasi di ba, performer si Ram eh. So, plano ko nung una, ilalagay namin ni Jessie yung video dyan, kaya lang wala ng time. So, ikaw na lang gagawa na lang. Album mo. Ayan. Dapat hindi naman may pag-write. Kahit hindi ikaw na. Kasi, sige. tested by time. Revelation. Bakit nag-away ba kayo? Bakit niya ba kayo? Shake hands nga. Tested by time and photoshoot. Shake hands nga. Masarap tayo ng media. Sige. Press conference. Mata sa mata. Kay Ram naman, tawag nito, nung una kong tingin sa kanya dati, parang Tagalog siya, parang gano'n. So parang... Manila niya? Oo, yung gano'n. Tapos nung nakalungkat ko yung tawag nito, yung lugar niya, kung taga-saan siya. Ilocano pa lang to, tapos Jebanger? Ha? Hindi, no, Ilocano pala to, kao. Yun, tapos... Siya yung nag-introduce ng tawag nito, ng fitness first, except kay Jess na dati na nag-fitness, tapos sira na yung mga atake. Pero yung talaga hindi ko makakalimutan sa taong ito yung kanin. Nung mag-share ako dun sa talk dun sa family. Nung habang nagkwekwentuhan kami tungkol dun sa... Kasi parang gusto niya, dapat ayusin natin yan, ganito, bigyan natin ng para maayos yung kwento mo, sabi niya. Doon ko nalaman na halos may pagkakapareho pala yung buhay namin. Although yung sa kanya, mas parang medyo komplikado lang, parang gano'n. Na
kailangan Hindi ko naman yung parang ganun. ang tawag ito, yung tiwala ng tatay, parang ganun. Yung father niya, wala, kasama nga niya dun sa kanila, pero parang malayo lang. So parang, alam mo yun, yung kwento niya at yung kwento ko parang halos magkakuan lang. Nagkaroon lang ng parang ibang kwento na halos, pero papareho rin. Ganun. Hindi ko na-explain. Tapos isa yun sa di ko makakalimutan dito sa taon ko dahil siya yung nakikinig ng mga pangalan ko. Pasalamat ko lang. Tapos yung isa pa, nung tawag ito, lahat kung ano yung mga sabihin mo sa kanya gagawin niya. Pag naboboring ako, bro, labas tayo, wala ito, pag marami ganyan. Ayun yung sunod. Bro, actually nag-aaral ako dun sa camera na yan. So parang, tignan ko nga bro, sige tayo ka nga dyan, tignan natin dun sa schema niya niya. Hindi ka sabihin. So, siguro tama yung sinabi ni Jess na ikaw yung isa sa mga balansi parang dito yung pinapapuntang parang dito papapuntang. Pwede kang maging bad, pwede kang maging good. Kahit saan mo talagang pwede. Universe friends. Tapos, dati nagkikwento kami nito tungkol sa negosyo dito sa Dubai. Si Jess, ako at saka si Ram sa Fitness First. Parang lagi niyang, kahit ganito pala si Ram, may kwantin pala, may... Nagkwenta ka usap. Hindi, sa pangarap. Nung sinabi niya sa akin na, bro, nag-resign ka pala, parang natibay mo, hindi, yun yun. Hindi. Nung sinabi niya sa akin na mag-aaral siya, parang, anong kukunin mo gusto, sabi ko sa kanya, civil engineer, sabi niya. Mukha niya lang talaga. Bakit civil engineer? Kasi parang gusto ko na long term na yung plan, sabi niya. Parang, ang laki ng tingin niya sa profession na civil engineer, samantala ako na civil engineer, parang hindi ko siya sinasapuso, parang gano'n. So parang na-challenge ako dun sa sinasabi mong gano'n. Alam mo bang, hindi talaga ako, ayaw ko na talaga maghanap ng trabaho dito sa ban. Parang gusto ko na sana sa Pinas na lang sana. Pero nung ginaganon mo na, bro, ano na, itutuloy ko pagsisipil ko, parang gano'n sinasabi ko sa akin naman. Napanakot din para kung natawag ito, nasampal ako dun sa part na yun. Kasi civil ka tapos alam mo yun, dapat andito ka sa profession na to tapos ikaw papunta pa lang sa gustong puntahan. Alam mo yun, yung isa pa dun sa part na yun. Bro, paano na? Pakan ko na lang sa'yo. Dahil ikaw rin kasi isang tao na parang pabago-bago yung desisyon. Dami mong gustong gawin. Ang dami mong gustong gawin. Halos ganyan din ako dati. Kaya siguro parang umiikot-ikot yung malog yung lugar ko, parang gano'n. So, ang kwan mo lang ngayon, alam mo na dapat nakapokus ka na. Parang sa kabayo na nakakuan na yun. May kwan na yung mata na isang parang hindi mo nakita yung nasa side mo. Ano gano'n bakit So, bro, basta alam mo na kung hanggang saan tayo. Alam mo kung yung limitasyon mo bilang tao. Tapos na tayo dun sa nakaraan. Andito na tayo sa kasalukuyan. So, dito na tayo, bro. Dito na tayo. Move forward. Moving forward. Tulungan. Yes, Si Tata! Yung na-affirm lang kasi yung observation ko sa kanya, yung mga sinasabi. Wala siya talagang pinagpalasin. Kasi, di ba, kaya mayaman siya talaga siya. Talent, sa pagpapukan, sa kaibigan, sa experience. Di ba? Siya lang yung kapatid yung sumasayaw na kumakanta pa. Model pa. Ayun. Kaya, tuwag talaga siya sabi din, ba't gano'n siya magdasal? Sabi ko, bro, napakabata pa nito, sabi ko.
Kasi ilang beses pa rin silang na-household na. Parang iba ka siya magdasal. Parang, magdala ko sila pala ng Diyos, pero kakaiba talaga. Napakabata pa rin pag sila magdasal. Pinagmento ako sa upper na yung mga anak nila. Talagang malalalag na sila magdasal. Saka ito, si Ram. Kaya ganun pala, marami na pala siya napagdaanan. And, marami talaga siya napagdaanan. Mayaman siya. And, tuwala ako kasi talagang sila, talagang blessed din sila in a way. At ikaw din, na-bless sa kanila. And, medyo mahirap talaga na decision yung umuwi ka. Pero I think, parang baka mas kailangan ka talaga ng pagkakabulo. Para mas magawa pa yung mga tao. And ano lang siguro grow for basic sa lahat ng mga decision. Okay? Salamat bro. Magka-close na naman. Ikaw na rin mag-closing mamaya. Hindi ba prepared na ako? Hindi mo mamaya na. Mahaba yan. Mayroong yung Hindi, sirap nung yun nga, si entry yun. Tapos, wala kang first talk, no? Tsaka, First talk wala kasi na-sexy ka. second talk, Second talk ano na? andun. Nung feeling ko sa akin sa bibigay, ayoko nang madagdag ang play na natin stories. Tapos, yun nga, eventually yun nga, naging okay na, close na. Tapos, mas lalo akong naging, kasi sa mga anak ko, hindi ako, although nakita niyo pag magkakasama kami masaya, pero hindi kami naglalabasan ng personal ba? Wala. Walang gano'n. Wala kaming gano'n. Pero ang gusto ko lang sa household na to, nung nakita kong may problema yung isa, hindi ko nasasabihin tulungan mo yung isa. Sila na mismo yung tatawag sa'yo, tayo may problema sa isa, kausapin natin, no? Yung gano'n. So, sabi ko nga sa kanila na kaya hindi ko sila pinipilit na gumawa ng isang bagay dahil gusto ko sila yung gagawa. Tapos gagawin ko na sila. Kaya matitigas na ang mundo. But then, di ba, I'm very happy tsaka proud ako because sa batch 32s, yung sa mga brothers, sila lang yung buo talaga. Which is, thankful ako kasi gusto ko, in the near future, ganun yung pag-handle ko sa pamilya. Hindi ko sila sasakalin, pababayaan ko ano yung gusto nila. Pero, nakita ko kasi sa kanila na although ganun yung paghawak ko sa kanila, may konting takot sila sa akin. Kaya kasi nakita ko yun na pag medyo may napag-usapan na hindi okay, medyo gagawin na hindi okay, gagawin niya na yung ano niya sa higa, kasi ayaw yung makita yung reaction ko. I'm not saying na kinakatakutan siya, but then aware siya na mali ito. Aware siya na gano'n. Although biro, okay lang naman sa akin, wala namang Then, happy ako kasi nabigyan ako ng opportunity na makasama siya sa bahay. Kasi, nakita ko nakwento niya sa akin na hindi niya naramdaman yung isang kuya, even before. So sabi ko, ito yung chance ko para hindi lang isang maging tatay, para maging kuya na. So yun nga, ginagawa ko sa lahat sa kanya na pag wala pa sa bahay talagang tatawagan ko para i-check nga kung nasan nga sila, which is, na-appreciate naman ng lahat. Kay Mark lang hindi, sa mananas. So di siya tinatawagan? Tsaka happy ako kasi nung may inopen siya sa akin, sa Hamarin kami. Hindi ako ayoko marinig, lakad ako na rin. Parang hinahabol niya, kuya, dito tayo. Hindi, dito tayo. Parang hindi ko alam kung saan ako uupo. Basta pag siya yung natarantang. Kuya, bukas na lang. Hindi ngayon na. Lakad ako ng lakad kasi hindi ko alam kung saan ako uupo. Tapos, yung pala yung dapat kong gawin. Yung pala yung bilang isang tatay, bilang isang household leader na kailangan mo pala siyang upuan, pakinggan, para yun na lang yung magiging tulong mo bilang isang kaibigan talaga. Tsaka, ang hirap pala na yung kay Am-Am, parang
parang ang hirap-hirap mawala ng Kasi kayo, sinet nyo sa mind ko na tatay talaga ako. Alam niyo yun? Kaya pag may naaalis talaga nakasaktan talaga. Tissue. Oo. Kanina sa messages, sa bago kay Ate A pumupunta, sa akin po muna pumupunta yung mga messages ng mga So habang iyak ko talaga ng iyak. Hindi na ako pinapansin ng mga kasama ko. Tapos forward ko na kay Ate A. At Ate mo, naiiyak na naman ako. Yung ganun, parang ang sarap ng feeling, parang na at my age talaga, ang dami-dami ko ng anak na halos lahat tatawagin ko ang dami. Pero pag naramdam mo na isa sa kanila mo, ang sakit-sakit pala. Ang sakit. Kaya hinahanapan ko siya ng trabaho dahil ayoko mawala siya talaga. Hindi isa sa kanila, ayoko talaga mawala. Kasi ang sakit pala para sa isang tatay na gano'n. Happy na rin ako kasi alam ko kung ano yung mga plano niya sa buhay, pero you need to prioritize. Kung ano yung gusto mong gawin talaga, doon ka lang mag-isip. Ang lagi ko na naman sinasabi sa kanya na kung ano yung nampisa namin dito sa Dubai, dapat ganun din yung gagawin niya sa Pilipinas. No? Gawin niya ang isang halimbawa yung sarili niya sa mga taong makasalubong niya sa Pilipinas, mamimig niya sa Pilipinas. Although mas marami talagang temptation, but then mas malakas na yung sarili natin ng humindi talaga. Diba? Ayun, naubos na yung luha ko kanina sa opisina, pero yun lang, happy lang ako dahil sa konting pagkakataon talaga to your kapatid sa Room 308 and some of your friends, na-prepare namin ito. Ayun lang, good luck, see you sa Pilipinas patuloy ko. Dahil yung plano natin dito, doon natin tayo. Kasi walang problema kami, bahay lang namin. Gas ng dulo na lang. Gas ng Kita tayo doon. Gas ng meeting. Moralita. Sa moralita. Wag doon. Ayun lang. Thank you dahil talaga, naramdaman ko talaga yung totoong tatay dahil sa'yo, dahil sa inyo. Pwede ko? Nag-talk? Ayun. Okay. Speech muna. Speech na. Speech pa. Record yan. Ito kanina, pagpasok ko dito, sobrang nagulat ako na hindi ko talaga nasa handog. Meron akong parang 5 minutes na nakatunga lang ako na hindi ko ano nangyayari. Kasi sila. Yung bagong bata na bagong sila. Ganon. Pero at the same time na yun, ito na yun, Lord, ito na yun. Thank you. Sobrang nandang ko thank you kanina. Dahil ano mo may surprise, pero hindi ko alam yung experience na may surprise na sobrang naano ako na ito pa yung surprise na. Tapos yung sa mga ano niya sa akin ako, sobrang hindi ko asa na gano'n niyo ako yung honor kasi para sa akin, pag parang normal na girl na hindi ko alam sa inyo, nagbibigay na pala ng something, pero nagkakaroon na siya ng meaning na sobrang na-appreciate ko yun. Ngayon unang pasalamat ako sa mga pumunta dahil kahit sa Manila po nakakabigyan mo na lugar. Tapos sa mga roommates ko na sobrang proud ako, sobrang vocal ako na proud ako sa mga roommates ko. Proud ako dahil nakasama ko kayo. Nakipagbasa sa Facebook at saka kasi hindi ako talaga nagkaroon ng family. Dahil dito ka talaga naramdaman sa buhay. Yung love, care, thought. Kaya nagbibigay din ng extra effort sa part ko para masatisfy din yung mga roommates ko. Kasi i-compare nyo ako before, hindi talaga ako nito. Na ang laki na changes, i-change my life.
Ayan din. Sa household ko, yung mga spiritual guidance ko, then sobrang na-appreciate ko kasi dati parang ako naman itong pinagagawa natin, di ba? Ba't di ganito? Pero once na nakakasama mo na meron kang support group ba na sinasabi, na naibibigay mo lahat yung mga lungkot mo, lahat ng mga issues at problema mo na ilalabas mo kasi hindi mo talaga siya kaya economic sa. Kung may there's someone na pwede mo makausap, nakaka-release talaga siya ng pain. And I'm so blessed dun sa mga yun. Tapos, ayun. Tungkol naman dun sa mga isa lang naman yung plan ko para going back to Manila. Ano lang yun tatlong bagay lang yung gagawin ko doon. To find work para ma-support yung sarili ko. To study para para ma-level up yung sarili ko. And then, community. Kasi ito yung ng pressure between work at saka study ko. Yung community. Kasi pag walang community, grind yun. Pag may community, andun siya para mag-stress sa mga issue problema na magiging guided yung mga bagay na katahakot sa buhay. Ayun, for all that, please name. Closing na tayo. Closing na tayo. Kinikilig naman nila. Oy, picture mo yung stage. Oo nga, siya. Oo! Yung tinayang namin. Yes, Lord, we praise and glorify you this night, Panginoon. Lord, Heavenly Father, would like to thank you once again for this wonderful night na ibinigay niyo po sa amin. Sa huling pagkakataon, Panginoon, ay naipadama po namin kay Ram na kapatid, na kaibigan po namin. Yung pagmamahal po namin sa kanya, Panginoon. Although, Panginoon, na ngayon lang po namin mas na express po sa kanya kung anong po yung nararamdaman namin. Hindi po ito nagtatapos, Panginoon. At darating po yung araw na makasama po namin po siyang muli, Panginoon. Hindi po ito sa Dubai, ganun po sa Pilipinas. Heavenly Father, we would like to thank you, Lord, for giving us the opportunity na makilala siya, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang laki po ng pagbabago, Panginoon, nang makilala namin sa Panginoon. Ang laki po nang naitulog niya sa amin, Panginoon. At ganoon din po kami, Panginoon, na namold po namin siya, Panginoon. At yun po ay lahat ng nanggaling sa iyo, Panginoon. Lord, masakit po para sa amin na lumayo siya, Panginoon. Hindi po namin maisip sa mga susunod na araw kung ano po yung mangyayari, Panginoon. Nung wala na yung tawa, Panginoon, sa loob ng room, wala na yung mga jokes, Panginoon, na marinig namin bago kayo matulog. Wala na yung mga awit, Panginoon, na mali yung lyrics. Still napapatawa na kami. Lord, we know that kung ano po yung mga plano niya sa buhay, Panginoon, patubayan niyo po ito, Panginoon. Gawin niyo pong makahulugan, Panginoon, yung mga gagawin niya sa Pinas o at kung ano po, Panginoon, yung mga balakid, Panginoon, alisin niyo po ito, Panginoon, sa puso niya at kung ano po yung mga balak niya sa Pilipinas, Panginoon, na sa tingin niyo po yung makakatulong sa kanya, Panginoon, kayo na po bahala sa kanya, Panginoon. Your Lord Heavenly Father, thank you once again for this night, Panginoon, dahil sa huling pagkakataon, Panginoon. Maliman, Panginoon, dahil ngayon na po namin sa kanya nasabi kung gano'n po namin siya kamahal. Yun nga po, Panginoon, nung mali sa aming mga tao, Panginoon, kung kailan aalis yung isang tao, doon po namin mas lalong na ipapadama sa kanya kung gano'n po siya kaimportante sa akin. But then, oh Lord, hindi mo po ibang ulit, Panginoon. Dahil alam po namin na
mas maraming pang araw at mas maraming pang pagkakataon na makikita po namin siya at mga kapili. Lord, like to live up to you, Panginoon, yung mga concern niya sa buhay, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon, ang kanyang pag-aaral, Panginoon, sa Pilipinas, ang kanyang muling pagtatrabaho, Panginoon, sa Pilipinas, upang itabuhin yung kanyang mga gustong simulan, Panginoon. We like to live up to you, Panginoon, kanya magiging tirahan, Panginoon, sa Pilipinas. Na patuloy po siyang protektahan, Panginoon. Kahit wala po kami, Panginoon, na naging guardian niya, Panginoon, na ginawa yung instrumento, Panginoon, para ilayin siya sa mga bagay na hindi ka na-exercise, Panginoon. Magbigay po kayo ng ibang tao, Panginoon, na siya po yung gagabay sa kanya, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, sa puso niya, Panginoon, yung mga natutunan niya rito sa Dubai, Panginoon, sa tulong ng community, ay mas lalo pong maging matatag, Panginoon, yung kanyang paninindigan, Panginoon, upang malaman po kung ano yung dapat sa hindi dapat. Lord Heavenly Father, we truly miss this guy. And we love him so much. Mamimiss ko talaga natin siya. Yung mga ngiti, yung mga tawa niya talaga. Iba po talaga, Panginoon, yung saya na may ibibigay nila sa amin, Panginoon. Dahil may pabad na po niya, Panginoon, yung pagmamahal kahit sa simpleng pagkakataon ng Panginoon. Dahil sa simpleng pagkakataon ng Panginoon, ay padadalo po niyo yung love niya. At ay pagdadalo po namin kayo, Panginoon, dahil sa kanya. No, hindi po namin alam kung ano yung mararamdaman namin sa oras na o sa araw na ihatid namin siya, Panginoon. But then, bigyan niyo po kami lahat ng loob, Panginoon, para ipabaon sa kanya, Panginoon, yung saya, ipabaon sa kanya yung ngiti, ipabaon sa kanya yung pagmamahal, upang ito yung kanyang maging daan, Panginoon, para mas maging matatag. Naramon, nagalat lang sa Pilipinas. Ang lahat po nito ay aming dinadalangin, inataas po sa inyong Panginoon, sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Arti-arti yung Orang mag-ginis ka.